po sa inyo mga kababayan. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos. Saan man tayong dako na naroon sa ating bansa at sa dako ng sa ibang bansa po mga kababayan, ingatan po tayo sa lahat po ng sakuna at sa lahat po ng mga panahon mga kababayan. So this is episode number 65 mga kababayan. So bibigyan ko po siya ng title na Bakit Mahal ang Bilihin sa Pilipinas? So yan po ang magiging title po ng episode number 65 mga kababayan. So yan po ang pag-uusapan po natin mga kababayan. Bakit nga ba ang mahal-mahal ng mga bilihin dito sa Pilipinas? Samantalang sa ibang bansa naman mura naman. Kung kayo ay nasa Singapore, although mataas ang cost of living doon, pero malalaki naman ang mga sweldo ng mga tao doon, pero mura pa rin ang bilihin sa kanila mga kababayan. So ganun din sa Vietnam, sa Indonesia, sa Thailand, sa China, sa Taiwan. Malalaki kasi ang mga sweldo doon mga kababayan. Kaya kayang-kaya po nilang mabili kahit yung mga presyo po ay medyo sa tingin po natin ay matataas. Pero sa kanila po, yun po ay reasonable po mga kababayan. Pero dito po sa atin mga kababayan, talagang napakataas po talaga ng bilihin. Kanina sa palengke, galing po ako doon, bumili po ako ng isang talong lang. Ito lang itong gabing ito. Nagkakahalaga po ng 22 pesos yung isang piraso. So wala naman po akong magawa kasi nga, kasi ang gusto kong ulamin talaga ay sa fried galonggong at saka fried talong. So kahit mahal po siya, ang bala ko sana is gawin kong dalawa. So, bali 44 po yun. So, hindi ko na binili po yung pangalawa. So, isa na lamang. Nakaraos naman ako, mga kababayan. Marami ako nakain. So, alam niyo po mga kababayan, kung bakit nagmamahal po ang mga bilihin dito po sa atin. Kasi nga po, hindi po kasi documented ang mga business po dito sa atin, mga kababayan. So, laganap po ang mga smuggling, mga hoarding, mga nagtatago po ng mga produkto. Tapos later ilalabas po nila sa mahal na presyo. So, ganyan po ang nangyayari mga kababayan. So, number one po dyan mga kababayan, yung smuggling ng mga produkto. Kaya nangyayari, sila po nagko-control po ng presyo dyan. And then later, kapag medyo kailangan na ng mamayan, saka po nila ilalabas po yan sa mataas na presyo, mga kababayan. At mapagulay o mapaprutas o mga livestock, mga isda, lahat po mahal, mga kababayan. Dito lamang po sa Noveleta Market. Ginto ang presyo po dyan. Mapagulay, mapaprutas, mga seafoods. Mahal po ang presyo dyan. Although siya ay napakalapit po sa dagat, mga kababayan. So magtataka po kayo. Yung presyo po dyan sa Noveleta, baka mas mataas pa dyan kaysa doon sa presyo sa Alabang. Samantalang itong Noveleta ay napakalapit po sa dagat, mga kababayan. Hindi po kasi nakokontrol. So yung mga business po, hindi nakokontrol. Wala silang documentation. Yun po ang nangyayari. Basta kung ano lamang ang maihip na ipresyo, ipepresyo. So yung iba po nangyayari, gaya-gaya na ngayon ang nangyayari. Kaya bottom line pa rin mga kababayan is yung pinagkukuhanan po nila ng mga katulad po ng gulay, katulad sa nagagaling sa Baguio.
So pagdating po sa Maynila po niyan, ang taas na po ng presyo gawa nga nung yung mga biyahero, sobra-sobra pong magtaas. Samantalang wala naman po siyang business permit, mga kababayan. So hindi nakikita yung kanyang business operation. Basta kung ano lang maisip, ganito ang presyo. So gano'n din po dun sa babaksakan, wala rin din po mga documentation po yon. Kaya nangyayari kung ano lang ang maisip na presyo. So gano'n na lamang ang ibibigay po nila, mga kababayan. Kaya magpapatuloy po yung pagmahal po ng bilihin, katulad po ng yung gasolina. Marami pong factor kung bakit nagmamahal po ang bilihin. Isa na po yung kapag tumaas po ang presyo ng gasolina at tumaas din po yung mga pamasahe, mga kababayan. So automatic po yan. Magtataasan na po lahat ng mga bilihin, mga kababayan. So ang bottom line, hindi po kasi nakikita ng present system natin yung mga smuggling na ginagawa po ng mga negosyante, mga kababayan. Kaya nangyayari po, naapektuhan po yung katulad po natin mga namimili, kababayan. Kaya under laser cost of fortress po, yung pong na-discover po natin, everything is documented na po yun. Kaya nga yung mga smuggler, yung mga hoarding, mga nagtatago, mga economic sabotage, hindi na po pwedeng mangyari po yan kapag pinaira lang po ang laser cost of fortress, because yung kanilang business po, everything is documented na po yun. So hindi na po sila pwedeng mandaya, mag-overprice, at makikita na po ng gobyerno yun kung sila po ay sobra-sobrang magtaas po ng mga presyo sa kanilang mga product and services, mga kababayan. So this time, hindi po namomonitor ang kanilang mga produkto, kaya sige-sige lang sa pagtaas po, mga kababayan. So we need ma-implement po talaga ang laser cost of fortress sooner, para nga po ang presyo po ng mga bilihin ay ma-maintain o bumaba pa, mga kababayan. Kasi kung hindi po yan na may implement, patuloy po yan sa pagtaas po ng pagtaas hanggang sa tayo po ay halos maghirap na, mga kababayan. So sa mga mayayaman po, sa mga korap, wala pong problema yan, mga kababayan. Kasi nga, hindi naman po sila naapektuhan ng mga pagtaas po ng mga bilihin, mga kababayan. Kahit na ganong taas pa yan, kakain at kakain pa rin po yan sa mga mamahaling mga buffet, mga restaurant. Tayo, hindi po natin kaya yon. Kumain po doon sa mga ganong buffet. Sila halos araw-araw po, pwede po silang kumain sa mga restaurant. So ganyan po ang nangyayari, mga kababayan. Kaya yung mga mahihirap, lalong naghihirap, ang mga mayaman ay lalong yumayaman, mga kababayan. Kaya nga ang tanong, bakit mahal ang bilihin sa Pilipinas? Yung nga po, pinaliwanag ko po sa inyo na hindi po kasi namomonitor, nadodokumento ang mga business entity o yung mga may negosyo. Kadalasan po dyan, walang mga business permit. Kung meron mga business permit, hindi po nagbabayad ng tamang buwis, under tax payment. Naho-hocus-pocus po ang kanilang financial statement, mga kababayan. Kaya kung ano lamang po ang bayaran po nila, sa kasapakat po ang mga tiwali sa empleyado ng gobyerno. Kahit naman po yung mga malaking corporation, hindi rin po nagbabayad ng tamang buwis, under tax payment. At meron mga kakutsaba, yung kanilang mga accountant, may kakutsaba po dun sa tiwali, sa ahensya ng gobyerno, mga kababayan. Meron po akong kaibigan, mga kababayan, isang pastor po yun, negosyante. Nung hindi po pa po siya nakakilala sa Diyos,
yung kanyang accountant, yung kanya pong business, palaging ang report po ay zero. So, wala pong binabayaran. So, ganyan po kagarapal yung mga tiwaling accountant po. Kasama po yung mga tiwali dun sa ahensya ng gobyerno katulad ng BIR. So, sa pamagitan po ng pera, yan po ay naaayos mga kababayan. Kaya nga yung kaibigan kong pastor, yumaman ng yumaman yun dahil hindi nagbabayad niya ng buwis. Pero lately, mga kababayan, nakakilala po siya sa Diyos, mga kababayan. So, nung time na nakakilala siya sa Diyos, ayun po, tumama na po yung kanyang negosyo. Nagbabayad na po siya ng tamang buwis, mga kababayan. So, ganyan po talaga. Kapag ang Diyos po ay malayo sa atin o wala sa atin. So, kung ano-ano po ang magagawa sa kumpanya o sa kapwa-tao, yun ang problema po, mga kababayan. Kaya nga, una ang Diyos, pangalawa, we need laser course of supporters po upang ang bansa po ay magkaroon po ng tunay na peace, prosperity, and security. At yung pera po ng ating budget annually ay magamit po sa dapat mapuntahan, mga kababayan. So, under laser course of supporters po, once na ma-maintain po yan, na mamomonitor na po ng gusto ang mga business entity, hindi na po sila pwedeng mandaya po sa mga taxes. At sigurado po ay magbabayad po sila po ng tama, mga kababayan. So, may iwasan na rin po mga corruption, mga lagayan, mga under the table, at kung ano pa, mga kababayan. So, yan po ang nangyayari kung bakit mga bilihin po sa Pilipinas ay nagmamahal at patuloy po sa pagtaas po. Gawa nga ng hindi po kasi nakikita ng present system yung kanilang mga operation, mga kababayan. So, puro pandaraya po ang nangyayari dyan. Kaya namamaribulan nila ang pagtaas po ng mga presyo, mga kababayan. So, kaya nangyayari, naapektuhan din po ang mga empleyado, napapag-iwanan, bumababa ang sweldo, samantalang yung produkto, yung mga services nila ay nagmamahal, mga kababayan. So, bawin-bawi po mga negosyante, samantalang mga empleyado po ay napapag-iwanan. So, ganun din po yung mga bilihin natin na mga kinakain. So, ganyan din po, maraming tiwali ng mga negosyante. Mga hindi po nagbabayad ng buwis o under tax payment. Sa totoo lang talaga. Hindi po talaga nagbabayad ng buwis, mga kababayan. Tapos, sila pa may ganang magmanobra ng presyo. Tapos, hindi pa nagbibigay ng tamang mga benepisyo sa mga empleyado, mga kababayan. So, yan lang po ang masasabi ko, mga kababayan. At hopefully in the near future ay ma-implement na rin po ang concept po ng laser course of supporters. Nawawakas po sa crimes and corruption at magpapaunlad po sa ating bansa at mabigyan na po ng mga maraming benefits po ang ating mga mamamayan. Maraming salamat po at ingatan po tayo ng Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon. Mga kababayan, salamat po.